Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading or energy at this time. Five of Pentacles in reverse. Eight of Cups in reverse and Seven of Pentacles. What's with the Eight of Cups in reverse here? May bumabalik. May bumabalik. Ano yung bumabalik na yan? Scheme and deceit. Meron silang ginawa na scheme or deceit. Ano ba yung scheme? Scheme nila. Oh, at mukhang marami na scheme ito na ginawa nila na bumabalik sa kanila at hindi ka na ngayon, kung binigyan ka na ng sakit, hindi ka na ngayon magkakasakit pa, makarecover ka na sa sakit or natanggal na sa iyo yung sakit, yung ginawa nilang scheme sa iyo, o kaya ay kung natake nila yung finances mo, na ginawa nila ng scheme yung finances mo para magdusa ka, para konti yung income mo, para mahirapan ka financially, yung ganun ba? Okay, health mo man o finances o lahat na, ay makaka-recover ka na dyan. Nawala na yan sa'yo, natanggal na yan sa'yo, at bumalik daw. May bumalik yung scheme nila, yung parang naging unstable ba? Naging unstable ka financially, yan yung mga scheme nila na ganyan, kasi in reverse to, nawala sa'yo, may nawala sa'yo pwedeng pera o naging unstable ka and then parang nagkasakit ka din, may mga naramdaman ka sa katawan mo, yan natanggal sa'yo, bumalik daw sa sa mga gumawa. And what's with the Seven of Pentacles here? Ano din to, scheme and deceit nila para matingga ka. Bumalik din sa kanila yan. Yan din ba? Upright ka yan. Oh, yan din. Yan din, pati yung parang nag-aantay ka. May inaantay ka na hindi pa dumadating inaantay mo kasi may ginagawa silang scheme. So, hindi ka na mag-aantay pa. Kumbaga, yun din yung bumalik sa kanila. Sila na yung mag-aantay. Kung meron silang inaantay, sila din yung mag-aantay na hindi darating yung kanilang mga inaantay. Yan. Kaya, huwag gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Para na backfire, karma. Karma. So, ano pa energy mo yon? Love me like you want me to. Ay, balance sa ngayon yun. Balance and fair, kasi timbangan to and may justice na nangyayari kasi di ba natanggal sa iyo yung mga ginawa na scheme at bumalik pa sa kanila na-serve na yung justice and clear aura mo, di ba? Natanggal na kasi sa iyo yung mga sakit, yung mga halit nila, yung mas ginawa nilang scheme sa iyo, pati yung nagpamalas sa iyo financially, natanggal din, na-clear na yung aura mo, natanggal yung mga negativity. Yan. At natanggal na yung mga nagpa-clouded sa isip mo, mga ganon. Guidance for you, a message for you. Love me like you want me to.
Everything's okay. Don't worry. It's all working out in a beautiful way. Everything's okay daw kasi tanggal na sa yung mga halit nila eh. So, ano pa, darating sa'yo naman. Ano ang darating sa'yo? O kaya ito. Star, kasikatan, o you will be popular or maging famous ka, or else maging napaka-positive yung buhay mo. Either, kung saan man dyan ha, sa mga binabanggit ko ha. Kung hindi man lahat yan, ay kung saan lang dyan, o, sa mga nabanggit ko. O maging, mamuhay ka na ng, yung inspired ka ba? And, or kaya ay yung magsilbing inspirasyon sa maraming tao. Yan. Or pwede din na person to na positive or inspired na person, always inspired, or else famous na person, or else ay kung person na popular na person. Yan. Mabuti mo na yung pangarap mo sa buhay. What's with the star here? Na darating sa'yo. Son of Cups. Positive na buhay na inspired ka, contented ka, masaya ka, bubuo na kayo ng pamilya, ng person mo kung meron kang person. Pero kung wala pa, darating na yung the one na bubuo kayo ng pamilya, na maging partner mo. Yan. Wala maging hopeless sa mga single dyan. May darating at may darating, napakaraming tao sa mundo eh. Wag nyo lang pag-initan yung blessings ng iba na gusto angkinin kasi instead na i-bless kayo niyan, anong mangyayari? Maparusahan lang kayo, makarma lang kayo, at parusahan sa impyerno ang kaluluwa ninyo. Huwag yung pag-initan nyo sa iba. May darating at may darating na tamang person para sa inyo. Ba dapat sa mundo, lugar, no? Ba dapat alam ng tao kung ano yung tama sa mali. Kasi yung iba kasi umiiral yung pagkagahaman, yung iba umiiral yung pagka-narcissistic, yung ganon, na wala sa lugar, o immaturity, yun ang umiiral sa kanila. Na iniisip nila masigit sila, mas lamang sila doon, mas maganda sila, so deserve nila, mga ganun, mas gwapo sila, deserve nila. Yun pala kay kinukulam nila yung mukha ng isa para magmukha silang, isipin nilang mas maganda sila. Yun pala kinukulam nila yung mukha ng isa para papangitin. O mga ganun ba? O, pakatwiran ba yon? Impyerno abuti ng mga ganun klase ng tao dahil sa Kim. Dahil makasarili, dahil evil. Yan ang mga evil. Ganyan ang mga gawain ng evil. Madami ang tao sa mundo. Ganon din yung abundance. No? Madami. Di ba? Malawak naman tong mundong to. Oh. Hindi kailangan mag-agawan. Ganon din sa destiny. So, ayan. Iba, kahit destiny ng iba, gusto nila agawin. Kunwari, ganito, ganyan, na nakadestiny sa isang tao na, kunwari, maging prophet. Gusto niya, mapasa kanya, agawin niya. May ganun ba yun? Maagaw ba yung destiny? Kasi God ang nagdi-destiny yan eh. Mapapala lang nun, itapon siya ng God sa impyerno. Kasi umiiral pagkagahaman niya. Kaya ang dami sa impyerno dahil ang daming greedy, ang daming sakim, ang daming evil. Para bang hindi matanggap na si ganito ganyan ay may ganyan, no? Na nakadestin sa, o kaya si ganito ganyan ay nakadestin na yumaman, o kaya si ganito ganyan ay nakadestin na makatuluyan si ganito ganyan, no? O kaya si ganyan ay may ay nakadestin na sumikat, no? O ano pa, yung magagandang hindi nila matanggap kasi mas deserve daw nila yon, mas bagay daw sila doon. Ganon ang thought nila, ganon ang mag-isip sila. Umiiral yung pagiging narcissistic.
Of course, iniisip nila yon kasi sarili nila eh. I-lift up nila yung sarili nila. But the truth is, the truth. Hindi mapapalitan ang tunay. Hindi mapapalitan ang tunay na ginto ng peke na ginto. Ang tunay ay tunay. Ang peke ay ma-identify na peke yan siya. Hindi na matanggap sa sanlaan yung peke talaga. Ganun ba? May mga tao kasi nagpipretend, no? Nagkukunwari para makuha nila yun sa iba. Magpretend sila na sila yun. O sa kanila nakadestined yun, yung nakadestined para sa isang tao. Magpretend sila, magkunwari sila, o gagayahin nila. Kasi sila na daw, no? Agawin nila. Ay, nakong buhay. Sa mundong to. At may mga gahaman. Sino ba ang guide ngayon? Sino po ba ang guide ngayon na angel? Si Luea. Revelation protects from sadness, gives revelations in dreams. I love you like you want me to. Love me like you want me to. I love you like you want me to. Ano yung next na mayari sa buhay mo niyan? May mag-i-invest sa'yo. Hindi ka na maging single pa na sanay na maging single o ikaw lang mag-isa, or merong person dito na hindi na sanay na maging single o yun siya lang sa buhay niya, mag-invest na siya sa'yo. Yan. May magigiving na sa'yo, may tutulong sa'yo, may magbibigay sa'yo. Yan. What's with the 6 of Pentacles here? May magte-take ka na action sa'yo. May umpisan ka, relationship, o may equal give and take na mangyayari dito para mag-pollinate ba. Kung sa butterfly pa at sa flower, mag-pollinate yung butterfly sa flower. Yan. Para maging bunga. So, para magkaroon ka ng anak, na magkaroon ng equal give and take sa inyo. Huwag nyo lang masyadong masamain. Yung magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa, and then magkakaroon kayo ng anak. So yes, magkakaroon kayo ng anak, maging passionate kayo sa isa't isa. Yun, may mangyayaring ganon. Yan na yung mapapangasawa mo, di ba? Magkakaanak kayo. Yan. Lalong masama kung yan naman ang mapapangasawa mo eh. Di ba? Hirap lang kung pag nabuntis ka na, kung babae, katakbuhan ka. Oh, naku. O kaya itihan ka lang. Tapos, hindi na. Ayaw na sa'yo. Wala akong masama doon kung yan naman ang mapapangasawa mo. Pero mas maganda talaga yung sa iba, na-reserve nila yung sarili nila para sa mapapangasawa nila, di ba? Niingatan nila yung sarili nila. Yan. Pero iba-iba kasi na experiences yung tao. Meron mga hindi perfect na pinagdaanan kasi iba-iba kasi talaga ang pinagdaanan ng mga tao. May mga pangyayari minsan na hindi
hindi makontrol. Kumbaga, kusa lang talaga na kailangan mangyari yan, no? Sa buhay ng isang tao. Basta may ganun minsan na kailangan niya ma-experience yan. Paano man yung kailangan niya ma-experience. So, there is good or bad minsan nangyayari o na-experience ng isang tao sa buhay niya, di ba? So, sino to mag-invest sa'yo? Magkaroon na equal give and take sa inyong dalawa. Baka magkaanak kayo agad yan. Upright ba yan? Oh, upright to. Parang immature pa yung energy nito. Si Page of Cups. Someone mag-offer ng cup of love sa'yo. Kaya nga magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa eh. Mag-invest yun sa'yo. Mag-reach out yan. Yan. Magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. At makakabuo kayo ng bata. Magkakaanak kayo agad. Yan. Kung sino babae sa inyo na mabubuntis. Yan. So, ano yung energy nitong person pa na to na mag-invest sa'yo na magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa? Actually, hindi siya balance. Oh. Hindi siya balance ngayon. Parang na-outbalance pa. Ano yung ngayon ay hindi siya fair o hindi siya balance. Ano yung tungkol kay Page of Cups na yan, na mag-offer ng cup of love sa'yo, na mag-invest. Nag-heal siya ngayon. O nag-heal to. Parang pinurify din yung kanyang aura. Yan, kasi puti. Pure, parang malaanghel. Malaanghel siya. Malaanghel siya, guys. Siguro good looking niya kasi malaanghel. Yung mukha niyan. Malaanghel yung mukha niyan. Ano ang tungkol pa dito kay Page of Cups? May nagka-clouded sa isipan nito. Fixation. Fixation ba yan? Parang fixation. Fixation ng iba. Na nagtagumpay, na nagka-clouded sa isipan niya. Ma-fixation ng iba. Ano pa ang tungkol dyan kay Page of Cups na yan? May mga insecurities to yan kasi nga napiktuhan nga siya ng fixation sa iba. Kaya nakaramdam siya ng insecurities. Yan. Kaya mayroon siya mga insecurities. Parang hindi siya ganun ka-confident ba dahil sa insecurities niya. O hindi siya ganun ka-believe sa sarili niya. Lalo sa pag-take niya ng action sa'yo, sa pag-invest niya sa'yo, yung plano yung mag-invest sa'yo kasi may mga gumagawa ng fixation o may gumawa ng fixation dyan. Yun ang nagka-clouded sa isipan niya. Ano yung gusto sabihin sa'yo ni Page of Cups na yan? Gusto niya bumuo ng family with you, gusto ko niya mapangasawa, hindi kilala ka na niya. Gusto niya nga magkaanak kayo, yan. Pag nagkaroon ng equal give and take sa inyo yan, ay talagang ano yan, pipilitin ka niya na gumawa ng bata.
Hindi naman. Gusto niya magkaanak. Okay ay ano ba? Kusa lang na gagawa ka ng bata. Kusa lang. Kasi para pa maging impulsive kayo ba, no? Para hindi mo pigilan yung sarili nyo. Yung ganon ba? Hindi mo pigilan yung ano, passion nyo sa isa't isa, yung desire nyo sa isa't isa. So, yan. I love you like you want me to. Love you like you want me to. I love you like you want me to. Ano yung gusto pa sabihin sa'yo ni Page of Cups na yan? Gusto niyang mapangasawa at gusto niyang maging partner ka. You know? Gusto niya mapangasawa. Gusto niya mabuo kayong dalawa. Feminine and masculine kayong dalawa eh. Gusto niyang the high priest. Para may ano dito, divine intervention. Sinabi sa kanya ng celestial being na pwede na kayo ma-unite na mapangasawa ka na niya. Hala, oo. Ano, kasi parang ano to eh, may authority. The high priest. So, ano yung nagsabi sa kanya, angel? Na pwede na kayo ma-unite? Oo, angel na. Angel, ano sabi niya? Pwede na kayo ma-unite. O, ibig sabihin, pwede ka na i-pursue. No? Pero napiktan pa siya ng mga fixation ng iba. Madaming scheme yung iba. Fixation, mind wishing, ano pa. Ang dami. May, lalo pagka may mga destiny ka, gusto na pigilan yan. Gagawa sila ng mga scheme and deceit nila. May fixation, may wishing, may witchcraft. Kasi umiiral sila na inggit, insecurities, pagiging ganid, gahaman, kasakiman. Yun ang umiiral sa kanila. Selfishness. Oh. Kaya ganun sila. Kaso lang, kawawa ang kaluluwa nila. Maniwala man sila o hindi. Kawawa ang kaluluwa nila. Bakit? May impyerno. Dahil hindi talaga makatwira yung kanilang ginagawa. Umiiral yung pagiging greedy nila, di ba? Hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Ang mga gahaman, ang mga greedy na yan. Nasa Biblia yan, ha? Hindi ko gawa-gawa yan, ha? Ano pa ba? Yung, napanood ko lang yan sa, sa YouTube. Oh. So, isip ko, kahit greedy lang pala, eh. Hindi magmamana ng kaharian, hindi pala masasave. So, isip-isip ko nung napanood ko sa YouTube, shorts ata yun. Yan. Nasa Biblia daw yan. Oh. Ibig sabihin, kaya hindi magmamana, hindi sa impyerno mapupunta. Oh. Dalawa lang naman ang pwedeng puntahan ang kaluluwa ng tao. Pwedeng mas-save, no? O kaya may impyerno. Ganon yun eh. So, ibig sabihin, hindi sila muling mabubuhay dito sa mundong to. Impyerno bagsak nila. Kaya huwag pairalin hanggang maaga pa pairalin ang pagiging greedy. Kasi hindi nga magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga greedy na tao. At syempre mga evil doers. Pero ang tao may choice nga eh. Ang maging masama o ang maging mabuti. So yan. Ang sundin ang kung ano nakasulat sa Biblia o kaya ay hindi. O gawin nila ang mga masama, ang maging masama sila o ang gumawa ng mga evil. Yun. Ano ang wish mo mag-grant? Will you believe? 9 of Wands.
yung merong magdidipinsa sa'yo. Matapang na magdidipinsa sa'yo. Or else ay merong magdidipinsa na sa'yo, may magpuprotekta na sa'yo. And then, ano pa, ang wish mo magagrant pa rin celestial beings. Na yung mga sinent nila sa'yo na mga superior na tao ay matanggal na para mabunot ba, like sumpa, no? Ano ba yung sumpa? Yung sumpa nila na na-unite sa'yo matanggal na. Kung alam mo sumpa kanila kasi iba umiiral yung pagkagahama nila, no? Yun, o yung selfish o kasakiman, yun ang hindi makatwiran na mga klase ng tao. Tapos ikaw pa palabasin nila na masama. Kunwari, isusulat ka na sa picture na magsalita ka ng ganito ganyan para mukha kang masama. Siyempre, para mukha kang ikaw yung masama, no? Kasi yun ang epekto nun eh. Yun sinusulsul nila sa diretso sa subconscious mind mo. Tapos, pag ikaw naman ay, siyempre, maapektuhan ka niyan. Yun din ang sasabihin mo, no? Yun ang maisip mo, yun ang sabihin mo, parang ganun yun eh, spell yan, Latin yan eh, orasyon yan eh. Kaya sa picture mo lang, bulungan na picture mo. Uso ngayon, tuturo ngayon sa sa TikTok, yung ako sa Facebook. Sa YouTube, di ba may mga tinuturo na ganyan? Yun nga lang, kawawa yung kaluluwa nga nila, no? Afterlife. Lalo kung di sila titigil sa mga ganyang gawain nila. Kasi witchcraft yan. At yung mga gumagawa ng witchcraft ay napupunta sa impyerno. Doon, tinatapon sa impyerno. Yan ang isa din sa hindi magmamanas karyaan ng Diyos. At surbol ng impyerno. So, kaya dapat sa mga hindi pa alam yung ganyan, sige, gawa ng ganyan, ay magbago na. Baguhin ang sarili, o diba? So, yan, para hindi matapon sa impyerno. So, kaso lang, kung hindi matigil, ibig sabihin, umiiral talaga yung pagkasakim at evil niyan, no, ng mga taong ganyan. So, mangyayari, huli ng lahat para sa kanila. So, ayan. So, ito na lamang for collective reading, guys.